Praise God, may buntag mga igsuon. Palihog ko abli sa inyong Bible, Revelation chapter 20. Part 2 pa ni mga igsoona sa atong message last Sunday. So, I want you to open your Bible with me in Revelation chapter 20, verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire, and this is the second death. 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay. By the way, sa di pa ko mapadayon mga igsoon sa akong message ha. Ang atong tema karong buntag is na under pa ni sa ato ang message last Sunday, part 1 to redefining judgment. Or judgment redefined. So under judgment redefined, karon buntag atong gi-redefine ang judgment. Gi-redefine na to ba, gitan-aw na to ang tinuod nga kahulugan sa gitawag na tong judgment according sa scriptures. Kay daghan kaayo nga pagtudlo sa mga kasimbahanan, labi na karong panahon na Baptist, Evangelicals ug Pentecostals, bisan na sa Assemblies of God, daghan kayog mga pagtudlo bahin sa hukom nga wala sa Bible. Wala sa Bible. Why proper foundation sa Word of God? Wala sad na nila tagaig may higayon mga igsoon. Di lang po na to i-condemn. Wa po nila tagaig may higayon ba nga eksaminon bitog mayo unsay kahulugan sa judgment. Okay. So, ang tema na to is part 2 ni siya sa atong tema nga unsa man, redefining judgment. Okay, redefining judgment. Under redefining judgment, karong buntag we will be discussing about the nature of judgment and the great white throne. Okay? Kining great white throne mga igsoon sa theology ani sa gitudlo kaniadto namo bisan na ni daddy nako, kining gitawag na to the great white throne, gitawag ni mga igsoon og the final judgment. Judgment ni nga gitudlo nga usa ka paghukom nga imong ma-experience ini kamatay nimo. Okay? So, usa ka paghukom nga imong ma-experience ini kamatay nimo. But before ko mo proceed mga igsoon, alam ko'y one of these days no, nako'y hisgutan ako sa lawom nga paghisgot sa umaabot nga mga adlaw pero dili pa karon. Palihog kog basa ha. Akong basahon na kini tan-awa ha. And whosoever, pero dili ni nato i-discuss karon. One of these days, umaabot nga mga Domingo pero dili pa karon. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Palihog kog abli sa iyong Bible, Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 5. Revelation chapter 3 verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father
and before my angels. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Tingala ka ba? Makaingon ka, hala. Kung dili day ka ma-overcomer, papaso niya imungan sa libros kinabuhi. Tagbaw. Mauna mga igsoon, naay grupos mga Pentecostal, nagtudlo sila, nga kung di ka mulahutay hangtos katapusan, di ka maluwas. Di-associate mas kaluwasan, no? Di ba? Kung di ka mulahutay sa katapusan, di ka maluwas. Ug magpabadlong ka, mawa ang imong kaluwasan. Hasta na, di ba? Kadungog mo na, no? Naaman na, no? So, diri, create na nig mga pangutana sa tuntag sa tagsa ka mga hunahuna o kasing-kasing. Ug di day ka mahimong overcomer, di ka masuwat sa libros kinabuhi. Grabe, no? So, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. So, kung maka-overcome ka, dili niya papason imungan sa libros kinabuhi. Okay? So, usana sa atong mga tema sa umaabot ng mga adlaw ha, palihog sa kong ablis yung Bible mga igsoon, Revelation 13. Hinay-hinay lang ta ha. Kaya hindi ta maglisod og apas. Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth, tanan nga nagpuyo sa yuta, shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So di gyud malikayan, tanan nga nagpuyo sa yuta, ang gisulti diri, all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Okay, set aside sa ako lang na ninyong pakita lang na ko ninyo ha, pero di na mo atong tima. Maunay atong tima sa mga umaabot nga mga Domingo, depende sa giya ug lamdag sa Espiritu Santo kung kanusa ang timing. Okay, balik ta, Revelation 20. Unsa to atong tema is redefining judgment. Balik ko nako, last Sunday, akong gihatag sa inyo ha, ang Hebrew word sa pulong judgment. Ang Hebrew word sa pulong judgment is mao ang word mispat, M-I-S-H-P-A-T, and it means justice, judgment, act of decision, verdict. Unya ang verdict mga igsoon, ang synonym siya ordinance and sentence. Ordinansa o unsa man sentensya. Okay? Sa ato pa, ako pong na-discuss sa inyo hala Sunday mga igsoon nga matud pa sa Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan nakasa. Yang gisulti pud sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ikaw ug ako, kitang tanan walay exempted, puros nakasala. Ikaw ug ako nakasala, why exempted? Unya ang bayad ani kamatayon. Nga nakanindot ani mga igsoon kay ang bayad ani nga kamatayon nay nagbayad para sa atoa. Gibayran ang atong utang.
Gibayran ang atong penalty. Gibayran atong salaod. 1 Corinthians 15:3. Okay, 1 Corinthians 15:3. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. 1 Peter chapter 2 verse 24. Gidala niya sa cross ang imong sa ug ang akong sa, gibayran niya. Okay? Pero kung imong tan-awon mga igsoon sa 1 John, sa ako naghisgutan sa inyo last Sunday, 1 John chapter 3 verse 8 and 9, nabasa na to diya sa verse 9 nga kinsa tong natao diha sa Dios dili makasala, kay ang pulong sa Dios, ang binhi sa Dios naa sa iyaha ug dili gyud siya kasala. Kinsa tong natao diha sa Dios, he that is born from above cannot sin because his seed remaineth in him and he cannot sin. Sa ato pa, ang imong new nature, kung kinsa ka sa sud nimo, kini ha, kinsa ka sa sulod nimo, dili gyud ka kasala, kay kanang naa sa sud nimo mao manay nahimugso diha sa gingharian sa Dios. Okay? Kanang naa sa sud nimo mao manay nahimugso diha sa gingharian sa Dios, di gyud na kasa. Pero nganong misulti man ang Bible, nganong misulti man si Paul nga ikaw ug ako nakasa? Mao na tungo sayon ron. Okay? So ang tao man gud mga igsoon, pag musulti ko nga ikaw o kanang naas gawas, gitawag na tog sinner, sa Binisaya pa makasasala, ang ato manggong gibuhat ana ngano ni tawag ta nilag makasasala or sinner is gi-associate nato sila or gi-identify nato sila sa ilang gibuhat. Gi-associate nato sila or gi-identify nato sila sa ilang gibuhat. Take note sa akong gigamit nga word ha, gi-associate o gi-identify nato sila sa ilang gibuhat. Mao na mga igsoon, naglisod ta og experience og breakthrough sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ngano man, tanawa ha. Who we are within, kung kinsa ka sa sud nimo, unsay imong nabuhat ug unsay imong nahimo, dili na ikaw. Okay, dara, lain ako nga pagpresenta. Ako ni na-share sa inyo last Sunday, balikon na nako gamay ron, kay lawom-lawom to last Sunday pod. Our mistakes and our failure does not define who we are. Unsay imong sipyat, unsay imong kapalpakan sa kinabuhi, dili na ikaw. Mo na ayaw tawga ang imong kaugalingon nga failure ka. Ayaw tawga ang imong kaugalingon nga bugo ka, wa kay ayo, wa kay klaro. Ayaw tawga ang imong kaugalingon ana. Ano man? Kung unsay imong sipyat, unsay imong kapalpakan, do not define, do not use it as a definition to who you are. Nakuha ko yung mga igsoon? Kay kung imong tan-awon ang imong kaugalingon, ilhon nimo ang imong kaugalingon, sigon sa imong palpak o sa imuhang mga sipyats kinabuhi, maglisod kag bangon diha. The truth is, ikaw ug ako anak sa Dios. The truth is, ikaw ug ako espiritu nga nagpuyo sa lawas with unlimited potential. Nakuha mo niyo mga igsoon? Okay, padayon ta. Kaya importante kay nistanan mga igsoon. Kaya kung dili ni nako ma-share sa inyo dili matangtang ang atong pagkarelihiyoso and we will be condemning Christians na. Condemning Christians. So, mahitabo na to, kung kita nag-practice of condemnation, kanang atong gilabay nga condemnations gawas, maura po na ibalik sa ato Okay? Ato na mahisgutan ron, inigdaga na to sa nature of judgment. Karon, unsa to example na ko ninyong gihatag sa inyo last Sunday, mao ni akong gihatag sa inyo last Sunday. Kung na kay pain diri ba, sakit. Pain. Ato lang paspasan na.
When you experience pain, ani nga kamot nimo? Unsa may saktong approach ana? Tanawa ninyo ha. Tanaw na to sa micro level ha. Tanawa dire ha, tanawa. Na kay pain dire. Unsay saktong approach ana? Observe your pain as it is. Pag moingon kog observe your pain as it is, you don't judge, you don't give your opinion, you don't comment. Wa kay judgment, wa kay opinion, wa kay comment, just observe pain as it is. Parihara na siya ba pag musulti ko nga observing life as it is. Observing life as it is, just allow life to flow without judgment. Wa ka mohukom, right ba nag-wrong? Wa ka mohukom, good ba nag-evil na? You are just observing it. Gi-obserbaran ra gyud nimo. Ngano man? By observation, mga igsoon, we will be able to experience breakthrough. Sa unsang pamaagi, pastor? Okay, dire. When we observe as it is, you don't react. Kini lawom-lawom gyud ni, pero hulman lang gyud na kundungga na para masabtan ninyo mayo. When you observe as it is, you don't react. Question, kano sa man day ta maka-react, pastor? Mao ni siya. When you are attached, the tendency is you react right away. Attach man ka. Naka-attach man ka, mo na mo react ka. Okay, dara, pasabton ta mo. Observing as it is produces no judgment, produces no opinion, produces no comment. Gano man. Ni-observe man ka as it is sa imong pain. So when you observe pain as it is, you are detached. So kung detached ka, na-space. So kung na-space, na-perspective. Kaya kung attached ka, wa kay space. So kung why space, ang imong perspective, worm's eye view. Pero kung mo-observe ka as it is, nakadetach ka. Pag nakadetach ka, na-space. Pag na-space, na-elevation. Pag na-elevation, nakasaktong perspective. Kung nakasaktong perspective, nakay makita nga nindot. Then ayaw mong kalimot sa insight nga ako nang gihatag sa inyo ha, dugay na perspective creates perception, perception creates new experiences. If you want to change your experience, change your perception. If you want to change your perception, elevate your perspective. If you want to gain more perspective, gain more space. If you want to gain more space, practice detachment. Okay, balik ta. Atong hinahinayon lang ha. Reaction. Kano sa man ka maka-react when you are attached? Example. So observing pain as it is produces no reaction. Why? Because you are observing without reaction. You are observing as it is. Sa kasakit nga imong gi-experience. Pero ani ni siya, pasabton ta mo, when a person, for example, na cancer, nga attach kay siya siyang cancer. Attach kay siya siyang cancer ha? Attach kay siya. Ni identify siya. Take note ha. Ni gamit ko sa word attach. Attach siya sa iyang cancer. Ni identify siya sa iyang cancer. Pagsulti na ko niya, sis, Brad, ayuhon kas Ginoo. Bawo mo unsay tubag, unsay reaction sa tao nga naka-attach, naka-identify sa iyang cancer, adi na ni matabang. Na-involve naman ang utok. Hello? Pag na-involve na ang utok, lisod na subaron. Ang atong trabahoon na ang iyang mindset. Ngano man? Ang pinakagrabe nga sickness, mga igsuon, wala sa lawas. Naas kalag. Kung naay tao nga malnourished ang lawas, naapoy tao nga malnourished ang kalag. Walay proper mental o spiritual diet. Kung wala kay proper mental o spiritual diet, mao na magka-panic attack ka, mao na magka-anxiety ka,
Mao nang dali kay ka maguol, dali kay ka mabalaka, ngano man. You are eating and consuming negative thoughts, negative words most of the time. Balikon ako ha, kung importante kaayo ang proper diet and nutrition sa atong kaon, importante po kaayo ang proper mental o spiritual diet. Balik ta. Brad, sis, maayo pa ng imuhang kanser ay kagabalaka, gamahanan ang Dios. Karon kay iyang utok niya naka-attach naman siyang kondisyon. Ang iyang utok niya naka-attach naman sa iyang kahimtang. Unsay tubag niya? Adi na ni matabang. Di na ni matabang, pastor. Pait na ni kayo, di na ni So unsa may mahitabo dai nimo when you practice observation without reaction? You stay detached, you observe pain as it is. You realize that you are a spirit living and dwelling inside this body. The truth of your identity is that we are not sick. I am not sick. You are not sick. Ikaw ako, walay sakit. Dito bitaw Cebu. Giingnan ko ba? Pastor, ikaw nagtudlo ka ba nga di ta masakit? Sige lagi kang kasubawan. Wa man kay pinulungan, pastor. Pumidyahan ko niya, ha ha ha. Mao na siya isinultian sa tao nga kuwang og kahibalo. Ingko kinsa may nagsulti nimong nasakit ko? O kamang tan-aw sa imong kahimtang, pastor, gibalik-balikan kag subaw. Ingko ang akong lawas gisubawan. Pero akong espiritu nga nagtingog ron wa gyud ni sakit ba? Mo na ayaw himua, ayaw hiusaha ang ako ang pagkaako sa ako ang kondisyon. Hello? Kinala ato ng buhagon mga igsoon, kay kundi na nimo buhagon, maglison ka gawas niya. You have to realize first nga dili ka pobre. Anak ka sa Dios. You have to realize first that you are healthy. Ngano man? Because anak ka sa Dios. You have to realize nga ang imong kawadon o ang imong sakit sa lawas sa nana nga imong gipuy-an dili na ikaw. Nakuha ko yung mga igsoon. So kumusulti ko ninyo karon nga wa mo makasa, muuyon mo ana. O di nakasa jud ko. Ni identify na pug ka. Ni associate na pug ka sa imong nahimo. Nga dili mo na ikaw. Kinsam na pastor, adara pakitunta mo. Nihatag kog verse ninyo last Sunday, Romans chapter 6 verse 6. Knowing that our old man is crucified with Christ. So dili landay kay ang atong sala mo'y gidala sa krus. Hello? Dili landay ang imuha ug ang ako ang sala mo'y gidala sa krus. Ang imuha yung daang pagkatao nga maoy hinungdan sa sala, sakit, kasakit, problema sa kinabuhi, maoy gidala sa krus. Okay. Pag magkakita gani ka sa imong experience, nga daghan kay kag kawan-on, daghan kay kag limitasyon, daghan kay kag problema, diri problema didto. Bisag unsa na lang klasehas problema, sultian ta mo ison, mao nay problema sa imong daang pagkatao. Dalha ra gud as cross para maundang na tanan. Kasi pasabot anan dalha sa cross, nga daugay naman na nahuman. All we need to do is to realize and wake up that our old man, together with its illusion of life, gidala na sa cross. We need to realize nga ikaw ug ako nabuhi, dili na kita, kundi dili si Kristo nga naa sa atoa. Ko yung mga igsoon. Importante kay ini nga ato ning masabtan unya ato jud ning praktison og lakwon. Kay kung ato ra ning paminahon pirmi nga di na to ni praktison, wa gyud mahitabo na to bisag unsa ka nindot suwali. Kanang imong pagkawalay kwarta, kanang imong problema diri, problema dito, problema na sa tao. Nga di man ka tao. Espiritu man ka nga nagpuyos lawas. Pagmata ra gud nga kanang imong daang pagkatao gidana sa cross.
Dugay na namatay ni Kristo? Dugay ra nang namatay uban ni Kristo? Muna na miingos Pablo, for I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. The life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Way palpak ang iyang demonstration. Way palpak ang iyang demonstration, ganuman. Ang iyang pagtuo ni Kristo. Nganong pagtuo man ni Kristo? Wa na may pagtuo na bilin niya, kay namatay naman sa cross. Wa na po'y pagsalig nga naa siyang kinabuhi. Nga naman, unsay gisulti sa Bible? Tinunglo ang tao nga musalig sa isig katao. Musalig gani kasi imong mama. Musalig gani kasi imong papa. Musalig gani kasi imong anak. Musalig ka sa abroad. Tinunglo ka. Musalig ka sa imong sweldo kada 15-30, tinunglo ka. Unsay gisulti sa Bible? Trust in the Lord. And lean not on thine own understanding. Di gani ka pasaligon sa imong kaugalingon na sabtan. Musalig na hinong kasi imong kaugalingon. Ayok salig sa imong kaugalingon. Kay kanay imong kaugalingon. Mo bitaw na ako, kung magka-problema ko, moingon ko, Ginoo, luwasa in taon ko amahan sa akong kaugalingon. Naatay topic anang yawa next time mga ison. Ato na hisgutan in detail. Hisgutan ta na detalye sunod. Pero sultian ta mo, our greatest enemy is our old self. Ay, mo kalimot, anak. Ang imong girisling kada adlaw. Ang imong daang pagkatao. Kaluyahon ni mo. Ano ko kung yung mga ison? Sabtan ninyo. So, unsa ang kaluwasan? Gidala niya, unsa ang judgment mga igsoon 2,000 years ago? Gidala niya ang imong daang pagkatao dito sa krus para siya na mabuhi dito sa tuwa. Okay? Para ang naa sa sud nimo nga wala makasala. Ang naa sa sud nimo nga wala makasala, madayag og makita sa mga tao nga naa sa palibot. Mo na judgment as a sinner, judgment as a son of God. Judgment as a son of God, paspasan na to ha. And judgment sa Greek is crisis. Diya gikuha ang English word crisis. Unsay pasabot sa crisis? Stikta, act of decision. Act of decision. To choose, unsa pa? Opportunity, unsa pa? Correction. Ang root word sa crisis, mao ang word krinien. Ang krinien means pressure o unsa man? Separation. Gibutang kag crisis para mas-separate ka sa imong old self. Gibutang kag crisis para mas-separated ka sa imong old friends. Gibutang kag crisis para mas-separated ka sa imong old past life. Old friends, old associates. Gibutang ka crisis para makorrected ka. Mao nay judgment as a son of God. Gi-judge ta para mapurma si Kristo sa atong kinabuhi. Nakuha ko niyo man, mo ni judgment. So, dili na kadlukan judgment. Sayang maguning wali na to kaniadto, mo anak magud may kami adtong una mga ison na. Dili gani mo mudawat ni Kristo nga inyong manluluwas ron. Bantay mo, moabot ang panahon. Si Kristo dili na manluluwas, kundi usa na siya kahuwis. Patay gyud ka, tagbaw ka. Nigatubang nimo bima judgment. Christian ka, nga way klaro, adto ta mag-atubang sa bima judgment. Unbeliever ka, nga wa ka kaila ni Kristo, adto ka butindog sa Great White Throne Judgment. Kanang Great White Throne Judgment o Bema Judgment, mao na gitawag mga igsoon sa theology og the final judgment. Basta naman, akong pangutana ana daray, asa sa word, sa Bible, sa New Testament o sa Old Testament, nga nay gisulti final judgment. Wa mga igsoon. Kapitulo ba rana, bersikulo laway, tag-an-tag-an sa mga teologyan. Tag-an-tag-an. Nakuha ko yung mga igsoon. So, sa di ba mo proceed sa Great White Throne Judgment, ato lang paspasan ang nature of judgment. Unsam day pamaagis judgment ni Kristo.
Palingkog ablis yung Bible. Isaiah 11. Isaiah 11. Ako na lang basa ha, para madali. Isaiah 11 verse 2, And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Verse 3, And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge according, tanaw ha, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Dili siya mohukom sigon siya nakita. Di po siya mohukom sigon siya nadunggan. Kung ang atong hukman ang tao sigon sa to nakita, o sigon sa to nadungog, palpak na tana. Okay? Matthew 7. Matthew 7 verse 1, Judge not, that ye be not judged. Judge not, that ye be not judged. Ayaw paghukom, para dili ka mahukman. Akin sa ng pulong ni Kristo. Okay, aritas John 7 verse 24. John chapter 7 verse 24. Judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Tanawa, nagsungag ng gisulti ni Kristo. Kundi nini mo masabtan mga igsoon, magsabong ni gisulti ni Jesus Christ, naingos Jesus Christ, Matthew chapter 7 verse 1, judge not so that you will not be judged. Pero pag abot sa John 7 verse 24, naingon siya, judge not by appearance. Ayaw paghukmi ang tao. Ayaw paghukmi ang imong kondisyon. Ayaw paghukmi mong palibot, sigon sa mo nakita o sigon sa mo nadungog, but judge righteously. Ay pwede na ikaw mahukom, but we have to judge righteously. Yang pangutanaan ni ron, unsa man yung righteous judgment? Judge not by appearance, but judge righteously. Pwede na ikaw mo judge. Unsa may basis? We have to judge righteously. Pero ang di niya gusto, dili siya gusto nga muhukom ta sigon sa to nakita o sigon sa to nadungog. Balik tas Matthew 7. Verse 1, ingon siya, judge not that ye be not judged, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Karon, ara, kita kang tao nga dali kay makakita sa sipyat sa ising katao? Kini ra po mga tao no nga dali kay makakita sa sipyat sa ising katao, mao po ni say tao nga daghan kay diferensya. Hello? Ano man? Unsay sukdanan nga imong gihatag sa imong isig kaingon, mo na ibalik sa imuha. So kung komentarista ta, expect na lang yun ta that there are people in our surroundings silently criticizing us. Nga naman, tun kay kita, critical man po ta kaayo sa ilaha. Kung critical kayo ta sa ilaha, expected na gina. Asa man na nimo gibase, pastor, gisulti ng Kristo, dili na ako Kung sa gisulti ni Kristo, judge not so that you will not be judged. For with what judgment you judge, you shall be judged. Unsay imong, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. Unsay imong sukdanan nga imong gihatag sa ilaha, mo na sukdanan nga ibalik sa imuha. So, unsao man ato pagsukod ang ato ang
Mga tao nga nasa tong palibot, mga igsuon na to, mga kaliwat na to. Sakit kayo ni mga igsuon? Sakit-sakit. Pero maura ning pamaagiha mga igsuon, nga mahimo tang gawas nun. Bawa ba mo unsaon na to? Daraay. Pero sa di pa ko muhatag ninyo, na ako illustration ba nga ihatag sa inyo, nga na ako'y amigo kani adto nga high school pa mi, ngay nagmaabot gani mi, high school mi ito, college ay. Wala gina siya kanang oh grabe, gupuha ko nimo bay. So grabe, so di ana po ni usa ka gwapo ni abot na po ni oh. Sige sa komentaryo na mo tanan nga gwapo mi. Di na dugay nakamantay ko. Ingko pre, klaruhan na lang gina pre nga ikay gustong tawgo na mo gwapo be. Ikatawa siya sa dugaya sa inyo kasabot. Oy, mo ito nang giingnan ta mo nga gwapo. Gusto sa ko makadung gwapo. So, ang kinabuhi ana. Kung imong ingnon ang imong silingan, kana siya. May ragabaan. Amo balik na simo. Mo man imong sukod gigamit niya. Mo ana ka nga. Ngisi-ngisi pong batignaong ay. Katong imong gikomentaryohan nga batignaong mo anak po to siya. Kahila-silas. Murarbag nagtupong ang tiil. See? Maglinabayay nas diferensya. Nakuha ko yung mga igsoon. So, kung gusto ta nga nindot kendagan sa itong kinabuhi, ang atong komentaryo, ang atong opinion, ang atong sukdanan, ang atong hukom, mao ni. Grabe nila, no? Gipanalanginan gid sila sa Dios. Oh, bisag badlungon sila, gipanalanginan sila may sa Dios. Grabe, no? Niabot yun ang grasya sa iya, ha? Nga bisag asa ko maadto do, daghan kay ko makitang nindot kay nga gibuhat ang Ginoo. Nya magtan-aw ko sa akong mga silingan, no? Nga kani adto lisod kayo, karon ni asenso na. So, mao na mga sukdanan nga imong gihatag nila. Unsa may basihanan nato ana? Isaiah 46 verse 9 and 10 declaring the end from the beginning. Sa sinugdanan palahubog pa, sa katapusan nagwali na. Sa sinugdanan wa pay klaro, sa katapusan puno na sa espiritu. Sa sinugdanan way kwarta, sa katapusan daghan nagkwarta. Asa man kamo tan-aw? Unsaon mo nimo paghukom? Hukman nimo sa imo nakita sa sinugdanan o hukman nimo pinagis hukom sa Dios nga katapusan mo nakit-an diha pa sinugdanan? Mao nay gitawag nako mga igsoon og nature of judgment. Ang judgment sa Dios, righteous judgment. Okay? Proceed ta sa Great White Throne, Revelation 20. And I saw a great white throne. Now, again, balik ko na ko mga igsoon. Pag ang Book of Revelation or ang Bible, maghisgot ganig trono, it speaks. It bespeaks of place of authority or seat of authority. Balik ko na ko. Naghisgot ni siya o gitawag na to og lingkuranan. So, lingkuranan sa kagahom, lingkuranan sa authority, place of authority, or in other words, authority, otoridad, kagahom, grasya, kaalam, tanan na adiha. Kung maghisgot kag trono, di na literal. Okay? Ningon si John sa verse 11, and I saw a great white throne. Pag abot sa 12, ningon siya, and I saw the dead, small and great, stand before God. Now, di na ako ni balik-balikon sa makadaghan mga igsoon, kining dead. Maghisgot ganig patay ang Bible, labi na Book of Revelation, dili na literal nga patay. Ephesians chapter 2 verse 1, Romans chapter 8 verse 6, kanang patay nga nagtindog atubangan sa trono sa Dios, dili na mga patay nga naa di asmenteryo. Tao na nga nagpuyo sa sala. Tao na siya nga nagpuyo sa ilang state of carnality. Now, when we talk about death, it is what we call separation.
Separation. Unsay nag-exist sa separation? Limitasyon, problema, kaguol, mga kasakit, tanang klase sa sakit, tanang klase sa kaguol, tanang klase sa limitasyon. O kana siya, gitawag na siya mga igsoon og separation. O kana nga separation, kung sumadaho na siya, gitawag na siya kamatayon. Tao nga nagpuyo sa sala. Tao nga nagpuyo sa iyang pagkakarnal. And I saw the dead, small and great, stand before the throne. Stand before God. Nagtindog at tubangan sa Dios. Now, kini mga igsoon, mo ni nakanindot diri ron. Now, kana siya, Revelation 20, verse 11 and 12, dili ta makasulti nga wa tay apil diri. Ngano man, ang atong paggawas, mga igsoon, sa bakak, progressive. Ang atong pagsulod sa kamatuuran, progressive. Okay? Now, judgment, it is not external. It is internal. Judgment, it's not futuristic. It is ongoing. Or, kung siya pasabutan na, judgment is progressive. Judgment is past, present, and future. Dili gyud mo hunong ang hukom sa Dios sa atoa, not until we will be properly corrected, not until we will conform to the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Di gyud mo hunong ang hukom sa Dios sa imong kinabuhi hangtod dili ta moabot sa kahupnganan, sa sukod ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Sa ato pa, balik ko na ko, judgment is separation, judgment is verdict, ordinance and sentence, judgment is correction. Dili mo hunong ang judgment sa imong kinabuhi at until moabuta sa kahupnganan ni Ginoong Hesukristo. Okay, nakuha ko ninyo? Kano sa man magsugod ang judgment, pastor? O dugay ra. Sa di pa ko mo padayon na, palikog ablis inyong Bible. Kano saan nagsugod ang judgment? Okay, tanaw na tong Bible ha. John 5:22. Paliko basa lang sa ninyo, paspasa sa ninyo. John 5:22. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa kay gihatag niya sa iyang anak ang himpit nga katungod sa paghukom. Natanawa? Kinsay gihatagan sa paghukom? Si Kristo. Okay, ato pag yung basahon na. Palikog basa. John chapter 9 verse 39. John chapter 9 verse 39. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Natanawa? Sa ato pa ang judgment is past, present, and future. Pag-abot pa ni Jesus, nagsugod ng judgment. Pag-abot ni Jesus, nagsugod ng correction. Gikurihian niya ang belief systems mga Hudiyo sa iyang panahon. Okay, paligog basa sa iyong Bible. John 12:31. Anong importante kaning judgment o kano saan nagsugod ang judgment sa di patapadayon? John chapter 12 verse 31. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Natanawa, kung dili mo abot ang hukom sa Dios sa atong kinabuhi, kinsa may nakabasa ninyo sa Book of Revelation, nga pag-abot sa chapter, na chapter des Book of Revelation, nga ang yawa, gigapos, gitagak dito sa bottomless pit. Now, kana mga igsoon, individual experience na, sa di ta mo abot sa corporate experience. Naay mga tao, nga ang yawa, wala pa mabutang sa bottomless pit. Individually, mga igsoon, ma-achieve na nato. Kano sa man na maabot sa imo ha? Sa dihang magsugod ang paghukom ni Kristo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Ang yawa sa imong kinabuhi, makast out. Tanawag main John 12:31. Tanaw, balikag basa. Now is the time for
Okay, palig kong basa sa Binisaya. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutan. Okay, kung dili siya magmando, o dili siya maghukom, may aning kalibutan na, dili makast out ang yawa sa imong balay, sa imong kinabuhi. If we will not submit to God's dealings, if we will not submit to God's correction, mga individual panuway nga atong gidil sa atong kinabuhi, mga igsoon, di makast out. Kung di ta magpakorek. Hello? Kung dili ta magpakorek. Unsa pasabot ang dili magpakorek? Dili magpabadlong ba kay gahi kay tuman jud ka sa imong prinsipyo nimo nga di gyud mao. Mga prinsipyo, mga prinsipyo nimo, mga punto nimo nga kapitulo baba, bersikulo laway, nga di jud ka pabadlong. Oh, mao na diharon. Hallelujah. Balik ta atong paspasan. Revelation chapter 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. The books were open. The dead, small and great, stand before God. Take note, ha? And the books were open, plural. Daghan di ang libro nga abli kano sa aman. Sa diyang ang patay mo atubang strono. Tanawan niyo sequenza. Now, anay dunggan sa espiritu makadungog, anay mata sa espiritu makakita. Now, dili ni literal. Sa dihang ang patay nagatubang sa trono sa Dios, sa dihang ang patay nagatubang sa gahom, sa presensya, sa kaalam, sa grasya sa Dios, ang mga libro na abli. And the books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the books were open. Nakahinumdo mo atong nisulti ko, now kini kuutunon kay ni mga igsoon, kuutunon kay ni pero masabtan ra gini ninyo in the spirit. Now tanawa, nakahinumdo mo atong miingon ko ninyo. Niingon ko ninyo, na quotation nga napanalanginan kay kustanan nga giana pagsulti o. Who you are and what you are thunder so loud or shriek so loud, what you say, I cannot hear. Sa Binisaya pa, kinsa ka, ug unsay imong gibuhat, makabungol. Unsay imong isulti, di gyud ko kadungog. Ang Bible, nisulti po sa Kristo, let your light so shine before men, that they may see your good works. Wa mo ingon ang Bible, let your light so shine before men that they may hear your good words. Wa, let your light so shine before men, pasigaha ang imong suga para ang mga tao makakita sa imong maayong binuhatan. Okay, palig kong ablis yung Bible ha. Ato sang i-establish ang libro mga igsoon. Hebrews chapter 5, chapter 8. Hebrews chapter 8, verse 10. Akong basahon na. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. Ginoo mo nagsulti ha? I will put my laws. Ibutang nako ang akong balaod sa ilang agtang, sa ilang ulo, sa ilang hunahuna. Akong ibutang ang akong balaod sa ilang hunahuna, and write them. Isuwat niya ang iyang balaod sa atong kasing-kasing. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. Tanawa ha? Unsa ni nga verse? Verse 9 and 10. Chapter 8.
Gisuwat niya ang iyang balaod sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Palikog ablis yung Bible mga igsoon, 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3, verse 1. Akong basahon na. Do we begin again to commend ourselves, or did we, as some others? Epistles of commendation to you, or letters of commendation from you. Tanawan yung may verse 2 ha. Kanay Bible ha, tanawan yung may verse 2. You are our epistle written in our hearts. Tingin siya, kamo mao ang among mga epistle gisulat sa among kasing-kasing, known and read of all men. Known and read of all men. Now, ato isulti balik ang isulting Kristo ha. Let your light so shine before men that they may see, they may read your good works. Wa man gisulti nga madungog nako inyong may buhat, makit-an, mabasa ang imong may buhat. Now again, ayaw mo kalimot mga igsoon, nga nayo sa kapropeta, sa ako nag-share sa inyo atong una, nga niingon siya, the Holy Spirit kuno is the Word of God in quickened form. The Word of God daw, kini siya, Word of God. Kini, the Bible is the Word of God in written form. Written form, Word of God in written form. Holy Spirit is the Word of God in quickened form. Creation kuno, creation is the Word of God in created form. You and I are the Word of God in living form. Living form. Na napagyoy sayings mga igsoon nga nakapanalangin og may sa ako usa kay gayon nga nagsakay kog jeep padung sa Guadalupe. Gibutang gina likod sa iya sa kanang bitong likod sa driver na gisulti dito nga mo ni gisulti. Be careful how you live your life. You might be the only Bible that people are reading. You might be the only Bible that people in your surroundings are reading. Nga naman, di man sila mainteresado pagbasa sa Bible. Ang ilang ganahan basahon ikaw man nga nagsimba. Unya, kung muingon ka nga, pasaluon ba itang Ginoo? Pagkila mo. Agoy. Which one? Di na mao. Korupsyon na. Nilapas ni mong balaod pasaylo. Balaod pasaylo. Imong gimusahan. Korupsyon. Be careful how you live your life. You might be the only Bible that people in your surroundings are reading. The books were open. Sa niyang patay nagtindog at tubangan sa trono ang mga libro na abli. Nga naman, kay kung naa ka at tubangan sa trono, mahukman man ka. Take note ha, if we are in the presence of God, if God's power is in our midst, all of us will be corrected, all of us will be judged. Mahukman ka. Ang libro mga igsoon maabli. Take note ha. Unsa gisulti sa Revelation atong paspasan. Revelation 20 unsa gisulti? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. The books were open, and another book was open, which is the book of life. Tanawan ninyong maya, and another book was open, which is the book of life. And the dead, ang mga patay ko no, wala man hukmi dito sa book of life. Nakakaligrian ni ron, kung atong tanawon ng mayo, ang mga patay, wala hukmi sa libros kinabuhi. Gihukman sila, asa man? Tanawag mayo sa 12. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books. Ang mga patay, gihukman, kung unsay nasuwat didto sa libro, sigon sa ilang binuhatan. Ang mga patay,
Dili ta exempted ani, kinapay mga area sa itong kinabuhi nga patay. Dili ta exempted ani mga igsoon, kay napay area sa atong kinabuhi nga gidil sa Ginoo, nga as proseso nga gikorek sa Ginoo. Dili ta exempted ani, dili ta makaingon ani nga sa gawas ni, apil ta ani. Gihukman ta out of those insulted diri. And the dead were judged out of those things which were written in the books. Okay, sa di pa ko mupadayon mga igsoon, palig kong ablis inyong Bible. Ecclesiastes 12:14. Ecclesiastes 12:14. Gamay na lang yun. Okay, akong basahon na. Ecclesiastes 12:14. For God shall bring every work into judgment. Take note ha. For God shall bring every work into judgment with every secret thing. With every secret thing. Whether it be good or whether it be evil. Okay, Romans chapter 2 verse 16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Kinsa ni sulti ani si Paul? In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Moabot ang panahon o karon ang panahon nga ang tanang sikreto nimo nga nasa son nimo, di ganinan nimo isurrender sa Ginoo. Paabuta lang ang panahon nga makit-an yung kastalang tao, nga magtindog ka atong mga astrono, nga daghan kay makamasa sa imong libro. Laom-laom no? Okay, hinahinay ta. And the dead, small and great, stand before the throne of God, nag-atubang sa power, sa anointing, sa wisdom, sa grasyas Ginoo. When the dead are in the presence of God, the dead will be corrected. The dead will be, saman, pukawon ang patay. Ngaw karon, sa dihang ang patay, nagatumang sa trono, ang tanang libro na abli, kinsa man yung mga libro? Ang mga libro ni patay. Ang mga libro ni patay. Kinsa man yung mga libro ha? Sila rapon ni. Gihukman sila sa ilang binuhatan, sigon sa nasuwat sa sud nila. Nga naman, tanawa ha. Matthew 12:34. For out of the abundance of the heart. For out of the abundance of the heart. Unsay nasuwat sa imong kasing-kasing. Pag mabutang gani kag krisis, manggawa sa baba. Hello? Kita kag alagad sa Ginoo. Kana bang mga fake na alagad ba? Dili ni siya pag-condemn ha, binugoy lang ni nga illustration. Halangdon kay ba? Karon kay napandol man. Na napingisan bitag tricycle. Ni gawas ang natural, ni ano pisting yawa ani, ani gawas ang nasuwat sa sod. Kunya na nagsunod niya nga Kristohano, nakadungog niya. Hala, si kuan man to si. Hala, ang amo man tunjak ko no. Nakapamiste. Uy, nigawas, naabli ka. Nga naman, kining Ginoo mga igsoon, kining ato langit tong amahan. Dalho na gani ka niya sa gitawag na tong judgment. Kay gusto na gani siya nga madayag yun si Kristo sa imong kinasuluran. Ikaw nga tagtungod, nga way kalimutan, pakit-on ka niya, nga kanang mga butangan nasuwat na sa imong sod. Ano man? Kay kung wala masuwat sa imong sod, di mo na magawa sa imong mama. Hello? Ligdong kay ka. Ligdong kay ka. Bantay mo ng mga tao, mga igsoon nga, lisod kay basahon. Bisag usahan, di mo sabaan. So kundi, pero kining mga tao nga sabaan, sayon ra kay basahon.
Kay unsay nasuwat sa ilang kasing-kasing, manggawas. Nga na may mga tao nga, lison kay masahon. Na buhatos Ginoo ana mga igsoon, ablihon gyud niya. Inikaabli nimo, uy matagbaw kag panapo. Matagbaw kag panapo mga igsoon kay nigawas ang imong natural. Naabli ang libro. Gihukman ka, pinaagi sa imong binuhatan sa tanang nasuwat dito sa libro. Nga naman, kay kana tanang nasuwat diya sa suod nimo mga igsoon, manggawas man gyud sa imong binuhatan. For example, kunay kauwag nga nasuwat sa imong suod. Nawa ha, kunay kauwag nga nasuwat sa suod nimo. Di man ginamanayan kundi ka maabli. Kano sa man naablihan? Butangan kang babae sa mga tubangan. Butangan ka gwapo kay nga laki niya. Amo gawas gyud ang kauwag sa suod. Ano ko ni mga igsoon? Ang Ginoo bright kay ni siya ibutang kag sitwasyon mga igsoon nga manggawas sa nasod nimo. For example, napay bisyo sa suod nimo. Unsa mo kanya pag-abli? Tagaan kini daghang kwarta. Paghatag niya daghang kwarta nimo, ato na nabuntagan ito gahok. Tonas lawis, lahumog. Pagbuntag, naglipong na siya. Kaya asa ko na ito yung 5,000. Nahurot ko na siyang bulsa. Sisag duko-duko dito siya giimnan dito. Wala, gikuot na GRO, gihurot. Nakaligri kay mga igsoon. Ay, usa kay gayon ba? Nakoy amigo, nga gikag aluginsan. Pandemic to, panahos pandemic. Na nakoy importante kay nga agtuon sa bugo. Nagkuyog. Ingon ako amigo nga Muslim nga magkuyog lang tayo, birit. Adto ta dito, balik lang tayo. Kuway problema. Pag-abot diri ka, nag-leaking man ang iyang kuan. Ang iyang kanang sakyanan niya, di ningon siya, asa may makaayo ni multicab diri. Birit, iko, mutana lang ta. Dito man may gitudlo sa tugahok. So, di porte na kung lingkod-lingkod dito, alas 6, buntag. Kabaw, pag siya nikatag na istorya mga isuon, si pastor na buntagan sa tugahok. Grabe, no? Grabe itong uwawa ma, kung tinuon to, pero wala may kamaturan, ikatawa na lang ko. Pastila, no? Grabe yung guy, no? Wala bitaw, no? Nga, kanang sa nga, dahil mga tao nga lisod kay basahon. Pero ibutang na gani ka sa krisis. Ibutang na gani ka sa krisis, mga igsoon. Kano saan ka mamutang sa krisis? If you are exposed to the power, authority, wisdom, and anointing of the Holy Spirit, manggawas yun ang imuhang na sa suod. Gawas yun na. Ligdunggay ka. Kung batingala ka, sa imong kaugalingon, ligdunggay ka, pero ining maapiki ka, makapamalikas ka, maglagot ka, napa na sa suod nimo. Unya ka na, makamata na ka, moingon ka, wala na ka. Hala Lord, uy, nakapamalikas pa ko padagan. Pasayloag ko. Naungaw kay ko Lord ay nakadungog si sister Lord, si brother Lord. Padagan pasaylo ako. Kung mangayo kag pasaylo, di na magbalik-balik. Ug kanang naa sa suod nimo mairis na. Ang masuwat niya ang balaod sa Dios na. Ug sa imong utok nimo ang pulong sa Dios mo na nga ini. Mo na nga ini ipre, mo na nga mo nang ining ikuan ka, mo nang ining ipungga ka, ining ipungga nimo, ining pungga sa imo, amo gawa sa imo ha. Ang inig ibutang ka sa krisis, moingon ka, ang imong manggawa sa imong babawin ka. Hallelujah. Ana na. Nabitaw ko sa kamigo mga igsoon nga gibugal-bugalan sa magsa. Kamo mga Pentecostal ba? Yana siya yang gikomentaryohan, ang nagkomentaryo Baptist, tingin sa kamo mga Pentecostal ba? Kanang hallelujah no, gihimo na lang na ninyong bugal-bugal. Inig, kanon kay nimo no, mga nimo, hallelujah. So na. Di naman na maooy. Gitubag sa akong amigo. Ang iyang papa niya, Baptist nga pastor niya, kay siya, Baptist siya, same time Pentecostal siya. Hay may ani kani pa. Asa may mas maayo ani pa. Kung mapandol ko, moingon ko hallelujah or inig kapandol ko, moingon ko bilat siling. Excuse me ha, pasaylo ako ng mga igsoon nga gamit ko na kay mao gyud gisulti. Mao gyud gisulti niya. Pasaylo lang ko na sulti na nako ha. Example na siya. Asa may maayo ana? Hallelujah, umingon kag na unsa nen kabaw na ni ana.
Sumuna mga igsoon, tanaw ha, paminaw. Pag ang olive, squeeze. Unsa mo gawas? Olive oil. Pag ang grapes, squeeze, i-pressure, i-crisis, ibutang sa kondisyon nga crisis kayo. Pisliton yung mayo, amo gawas. Grape juice. Ang orange, pag squeeze, unsa mo gawas? Orange. Ang Ginoo, dili yung taon dangang pislit. Hangtod di mo gawas ang espiritu niya. Ganuman, ha? Hotdon man ito ng nana. Bantay mo nang, katukok amahan, pag makikita ganito, batas tiki. Di yun na undangang pislit mga igsoon, hangtod di nang murot ang nana. Ta naman sakita. Sige dito ng pislit na, papaakon mi nga rin ka ng naman ni luwag at unang nga kahoy. Yamin papaakon luwag nga kahoy. Sige sabi. Yung pirami ko yung istisa. Prosthetic doctor. Sige, unang Ginoo, di yung kaundangan ng pislit. Pisliton jud kag may pisliton jud kag may pisliton jud kag may hangtod amo gawas sa imuha ang Dios na lang. Kung nyo maigsoon, maayo kayo ang Dios mohukom nganuman. Ibutang kanyang sitwasyon nga maablig yung ka. Muna, ayaw paabuta. Take note ha, ayaw dili nato paabuton. Nga ibutang tanyas daghang katawhan. Ablihan ka. For example, Tirin, indot kay, bless kay ka, indot dito, waling pastor. Pag-uli mo, nanghagad kag sinumbagay. Naabli ang libro. Perting pagkaabli ha, daghan kay nakamasa. I hope nga ang tagtungod, nakamata. Nga dili tumao. Nga naman, once makamata ka, nga di tumao yung mong gibuhat, pag hinulsol man ka. Ano ko mga igsoon? Now, Hallelujah. To be continued na mga igsoon, mag-change topic na ta next Sunday. So, kinsay nakasabot mga igsoon sa mga patay nga nagatubang sa trono? Nakasabot na ta kinsa ang libro? Ang libro, ikaw ako. Kung di ta i-judge mga igsoon, di ta mga abli. Di mga expose ang naa sa sod na to. Manindog talas pagtapos. Father God, salamat kayo sa imong grasya, salamat kayo sa imong pabor, salamat kayo sa imong kaayo, salamat kayo sa imong gugma amahan, salamat kayo sa imong presensya. Father God, salamat sa imong pag-abli sa imong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, pagpasabot ka namo sa imong pulong. And Father, I continue to bless all my brothers and sisters this morning. And thank you, Father, for the touch of your Spirit. Blessed be your name. Amen and amen. Praise God. Bila na ka Domingo nga gamitin mo para sa